This is Mount Mariglep, located in Cabangan, Zambales. Advertised as beginner-friendly. But during my hike here, I kept asking myself, budol ba to? Stick around to hear my honest experience, especially if you're planning to hike this mountain. Kapoy na. Ayoko na. Hello everyone, this is Annalyn and welcome back to my YouTube channel. For today's adventure, nandito kami ngayon sa Cabangan, Zambales for our day hike at Mount Mariglep. Lima po yung sakit natin. Kung maglalakad po tayo ngayon, 1.5 hours. It's now 4:30 AM guys at nag-start na kami maglakad. Based on our orientation, around 1.5 hours ang gugugulin namin sa paglalakad bago makarating sa jump-off point ng Mount Mariglep. But there's another option. You can ride a kolong-kolong going to the jump. We chose to walk because on the vlogs I watched, hindi raw kumpleto ang hiking experience if you take the ride agad. Plus, magandang warm-up na rin daw siya before the actual hike. Pero guys, if ever nauulitin ko mag-hike dito, I would choose to ride the kolong-kolong instead. Why? It will save you time and energy. Medyo mapapagastos ka nga lang, but for me, it's the better option. I'll tell you more later. Hope back. Sinulat ko naman kasi kuya. It's now 6 AM guys at nandito na kami sa peak 1 nitong Mount Mariglep. Hindi na ako nag-video sa pag-akyat namin dito dahil madilim pa at puro assault agad ang trail. So, safety first muna tayo. Grabe guys, from the jump up hanggang dito, sobrang daming tao. Anyways, habang nagpapatuloy tayo sa pag-akyat, I'll share some hiking tips in case you're planning to hike here at Mount Mariglep. And here are some of the hiking tips before enjoying the hike. Number 1, prepare your body. Before the hike guys, mapa-minor or major, importante pa rin na nasa kondisyon ng ating katawan. Before hiking, do some cardio exercise and regular walking. Para ready sa assault part at challenging trail baba kapag traverse trail ang pinili nyo dito sa Mount Mariglep. Number 2, bring enough water. At least 1 to 2 liters. Importante guys na tayo ay hydrated throughout the hike, lalo na kung mainit ang panahon. Katulad na lang dito sa bundok ng Mount Mariglep, sobrang init. Number 3, wear proper hiking shoes or sandals. If hindi kayo guys magsusuot ng sandals during the hike, magdala pa rin kayo o di kaya ng slippers dahil mayroong river crossing pagbaba sa Mount Mariglep. Number 4, bring sunscreen, hat or cap, and arm sleeves para pang protection sa sobrang init ng sikat ng araw. Number 5, bring trekking pole. This is optional guys, pero malaking tulong siya sa akin sa mga assault na part at sa challenging trail pababa. Number 6, manage your expectations. Not every hike looks the way you see it on social media. During our visit, some grasslands were burned. According to our tour guide, may 1 linggo na raw nang mangyari ang sunog. Hindi ko lang naitanong kung grass fire o sadyang sinunog. Sometimes the views change and the reality may be different from what you expected. So instead of expecting perfection, embrace the moment and enjoy the journey. Also, be ready for the crowd. Lahat ng peak, lalo na sa summit, sobrang daming tao. Ang haba ng pila para lang makapagpa-picture sa mga signage. Kaya magbaon na rin ng pasensya. Number 7, safety first always. Every step matters on the trail. Choose safety over taking photos or videos in risky areas. Makinig sa paalala ng mga tour guide, especially if you're doing a traverse hike. Expect na mahirap talaga siya. Take your time, stay alert, because no view is worth risking your safety.
And these are my 7 simple tips based on my day hike experience here in Mount Mariglen. I hope these help you prepare and make the most of your adventure. For now, balik na muna tayo sa trail. Hi guys! I'm back. Nandito na kami ngayon sa Peak Tree. And as you can see, sobrang dami pa ring tao dito. Iniisip ko tuloy kung paano kami makakapagpa-picture sa Peak Tree signage. At para hindi masayang ang oras namin kakahintay, napagdesisyon na lang ng aming grupo na skip na lang ang pagpapapicture sa Peak Tree signage at dumiretso na kami sa Peak 4. We're now here at Peak 4 and look at this guys. Sobrang dami pa rin ng tao. Parang may rally dito sa itaas ng bundok sa dami ng tao dito. As usual guys, skip na rin namin ang pagpapapicture sa Peak 4 signage dahil siguradong masasayang ang oras namin kapag naghintay pa kami para lang sa picture. Kung mapapansin nyo guys, ang taas na rin ng sikat ng araw, kaya ramdam na namin ang init. Ang challenge dito habang papunta sa summit ay open area siya. Walang puno na pwedeng magbigay ng lilim o ng malamig na hangin pampawi sa init ng panahon. Hindi na lang din ako natutuwa. This was exactly what I felt in this very moment guys. Hindi na talaga ako natutuwa. Ang dami ko ng reklamo sa isip ko. At honestly, sising-sisi ako ng mga oras na ito kung bakit ba ako nag-decide na umakyat sa bundok na ito. At isa pa, sobrang nakakadismaya din guys yung pagiging crowded sa hikers ng bundok na ito. But watch more guys, para makita ninyo kung magbabago ba ang nararamdaman ko hanggang matapos ang hike namin dito. We're now at the summit guys. Unlike sa ibang peaks, ito lang ang hindi pwedeng i-skip. Ito ang reason ng pag-akyat, makarating sa summit. At para may proof tayo, kailangan may photo, diba? At syempre, mas cool kung may group photo. Kaya kailangan lang talaga tiis-tiis at magpasensya while waiting matapos sa pagpapapicture ang mga naunang grupo na nauna sa amin dito. After an hour and a half of waiting, finally my turn at the Mount Mariglen signage. After our photo op at the summit, pababa na kami. And honestly guys, ito yung pinaka-challenging part ng hike. Hindi siya beginner-friendly. Sobrang init, walang lubid na makakapitan, and sobrang tarik ng daan. May part pa na madulas ang lupa, kaya isang maling hakbang lang, delikado talaga. Maraming moments sa pagbaba guys na hindi ko na na-video. Safety first talaga dapat. Kaya siguro bihira lang din ang videos about sa pagbaba kasi sobrang hirap niya. Umabot pa sa point na ayaw ko nang humakbang, pero wala kang choice kundi magpatuloy dahil hindi ka makakauwi. Doon kami galing. Grabe. At doon pa kami papunta. Grabe oh. Going down to River 1, dyan kami nang galing sa itaas guys. Hindi ko na na-video yung pagbaba kasi sobrang tarik. Isang maling hakbang, diretso ka talagang gugulong pababa.
Kapoy na. Ayoko na. Gusto mo to, di ba? Is it worth it? Are you worth the pagod? Oo naman, may adobo sa baba. Ibablog mo talaga yung pababa, no? Para alam na ng mga... para alam na ng mga iba. Sabihin ko na lang. Ganito yung pababa, ah. Sabihin ko na lang, ang dami kong nireklamo sa... sa live mo ba? Expect nyo yung ganito, ah. Just like what you heard guys, hindi lang ako yung nahirapan. Kami lahat. This is my 26th mountain and first time ko talagang magreklamo sa isang hike. But anyway, malapit na kami sa River 1 where we'll have our lunch. Kahit papaano, ang sarap sa pakiramdam na nakalagpas na kami sa pinakamahirap na part ng trail. Pagod na ako, guys. Sobrang pagod na ako. It's now 11 a.m. guys and we finally reached River 1 or the Maligha River. At syempre, aside from having lunch here, isa rin sa dahilan ay makita ang river. Tara, check natin. Grabe guys, ang ganda naman ng river na ito. Napakalino ng tubig at sobrang rejuvenating. Tinawi agad ng pagod at pagre-reklamo sa kanina. After River 1, may dalawa pang famous river dito na ating madadaanan bago natin marating ang jump-off area kung nasaan ang kolong-kolong na maghahatid sa atin pabalik sa van. Narinig ako agos. From Maligha River to Agbobotilla River, around 10 to 15 minutes lang ang trek. Bato, guys. Grabe naman. Before reaching the Agbobotilla River, may madadaanan pa tayong isang sapa. At sobrang linaw din ng tubig nito. Sarap paglublog. Sarap. Wow. Guys, we're now at Agbobotilla River. Mas malalim ito kaysa Maligha River kaya perfect para sa mga gustong mag-swimming. Tara, let's explore it some more. Sa baba yung mababaw. We decided to cross to the other side kung saan may daan pababa sa river. And of course, para masulit ang experience, lumusong na rin kami sandali. At grabe guys, ang lamig ng tubig. Sobrang refreshing. Ha? Last look at the river before we leave. From here, konting lakad na lang, around 8 to 10 minutes bago makarating sa jump-off area. And here we go again, river crossing ulit. Hindi ako sure if ito yung nilawabangan river or part pa lang ito. Pero grabe, ang ganda ng view sa paligid. I guess the rivers at the foot of Mount Marigdem are the perfect reward after such a challenging and tiring hike. Worth it lahat ng pagod. Okay.
Pura. So, finally guys, nakalagpas na kami sa third river. At ngayon papunta na kami sa Kolong-Kolong. Ayun. Ayun guys. Nagko-kolong-kolong kami kasi pagod na kami. Dami. After 30 minutes of waiting, nakasakay na rin kami sa Kolong-Kolong. At habang nakasakay kami dito pabalik, doon ko na-realize kung gaano kalayo yung nilakad namin going to the jump. Kaya pala sobrang pagod na ako kahit hindi pa nagsisimula ang hike. Kaya I highly recommend na kapag pupunta kayo dito, magkolong-kolong na kayo papunta sa jump. Malaking tipid sa time and energy. At kapag pupunta kayo dito guys, during the weekend, expect nyo na agad na sobrang crowded sa lahat ng peak. At lalo na sa summit. Kaya, be patient. Isa pa guys, yung pababa from the summit kapag nag-traverse trail kayo, hindi talaga siya beginner friendly po. Kaya please, be physically prepared. Sobrang challenging ng day hike experience ko dito sa Mount Mariglen. But the rivers is sobrang worth it. They're the perfect reward after a tough and tiring hike. Ano kayo? Nalamog kami ng musto. Nahulog na yung mattress. Yung pit ko tumatara. Baka nagtataka kayo guys kung bakit naglalakad kami. May part kasi dito na bawal dumaan ng kolong-kolong dahil private property. Aantay na lang nila kami sa kabilang side para ihatid kami pabalik sa van. At dito ko na muna tatapusin ang video na ito. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. I hope nakatulong ang video na ito, especially if you're planning to hike Mount Mariglen. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe and see you on my next adventure. Bye!